Grabe naman yun. Champion na naman si Magnus Carlsen. So ito po yung game ni Magnus kung saan ang pagkapanalo niya dito ang naging daan para maging champion na naman siya sa Tepe Sigman & Co. Chess Tournament. So ang kalaban niya po dito ay si youngest 2700 Super Grandmaster GM Erdogmus Yagiskaan, and ito po ay 14 years old pa lamang, and 2700 na ang rating. So kung makikita nyo, baby face pa yung kalaban niya dito. No? So white po si Magnus and black si Erdogmus. Punta tayo sa ating game. So ito pong game na ito ay fast forward natin ng kaunti. Makikita nyo ang plano ni Erdogmus dito kung saan palitan lang po ng pyesa. So unang-unang pinalit ay yung queen. And then, ang plano talaga, makipagpalitan ulit, ipapalit ang knight. And then, konting develop pa, ipapalit ulit ang bishop hanggang nagkaubusan na kaagad ng pyesa. So, out of the opening, halos endgame na po kaagad ang laro nila. So, nagkapalitan ng rook. Ang natira is bishop, knight, and rook. Tatlong pyesa na lang po. No, so dito, ang plano ni Magnus is mag rook c7, ipapasok niya sa 7th rank. So syempre yan, pinigilan ni Erdogmus with knight c6. Ayan, so ito na ang unang good move na binitawan ni Magnus. Actually, grabe po ang lalim nitong move na ito with e5. Ayan, nilagay lang sa itim ang pawn. And of course, hindi po pwedeng kainin. Pag kinain, merong rook c7. Ayan, makakapasok ang rook. Pag dinipensan, merong skewer. Ayan, so bakit po napakalalim yan? Yan po ang naging ugat kung bakit nagkaroon ng mga weaknesses itong si Erdogmus. So king e7, f4, rook c8, and then pagka a3, napapansin nyo naiipit ang black nitong pawn sa e5, kaya napersa with f6. And pagka f6 po, kinain ni Magnus, kain, nagkaroon ng napakaliit na advantage ng white dahil nabasag ang pawn structure. Ayan, so nag rook c3 with the idea of rook h3, atakihin yung weakness. Ngayon nag knight d4, palitan na naman ng rook. And ngayon, bishop and knight na lang ang natitira. So nang bishop d3 dito si Magnus, atake po sa pawn ulit na weakness. So nag h6, king e3, umatras, knight f3, and pagka b6, nag g4. Kung mapapansin nyo po, according sa engine evaluation, talagang napakaliit o halos wala pong lamang si Magnus. So nag e5, h3 para depensa, no? King d6, and ngayon pagka knight d2, capture, knight e5. Talagang paunti ng paunti ang pyesa, pero alam niyo naman si Magnus talaga magaling po yan sa endgame. So bishop f5, bishop b7, umatras lang muna, bishop g2, konting paikot-ikot lang po ng mga pyesa, pabalik-balik lang muna, king e7, b3, bishop h3, of course targeting ito, dinipensahan, bumalik, and then nag knight e4. So ito na po yung masasabi nating critical position nitong larong ito. And kung makikita nyo po ang engine evaluation, talaga ang dami pong tira, lahat po equal. Even yung tinira ni Erdogmus is equal. Kaso ito na siguro ang slight inaccuracy na inaabangan ni Magnus with bishop takes e4. Ayan, so kung ibabalik natin, ang tingin ko dito, no, with the help of engine evaluation, syempre, knight d3 lang muna. Ayan, so pag gumanon, balik lang. Maintaining yung knight and bishop combo. Huwag ipapalit po yan para same lang po ang pyesa. Ayan. Kasi ang ginawa ni Erdogmus, kinain ito, pagkakain ng bishop, although equal po ang bigay ng engine, pagka knight f7, alam naman natin yung bishop, malakas po yan kapag open position and kapag merong pawn on both sides of the board. So,
kasi mabilis po yan makakatalon sa queen side and sa king side kung saan siya kailangan itong knight mabagal po ang talunan. So although equal po yan, parang dito medyo may very slight advantage for white na po. So bishop d5, knight d6, and ngayon nag a4 lang. Ayan, queen side expansion ang plano ni Magnus. So king d7, b4, and kung papansin niyo po dito sa unang tingin fortress, so hindi makakapasok itong king kasi yung mga squares ay kontrolado na po ng pawns, ayan, and nung knight, except yung isa lang na pwedeng daanan ng king ng white ay ang d5 square. Ayan, so siguro ang plano ni Magnus ganyan, ganon, alis ng bishop, and then king d5, pagka-check, pwedeng pumasok ang king papunta sa e6 and c6. So syempre yan, nakita na po ni Erdogmus yan, syempre pinag-isipan niya na yan, nako, ito lang ang weakness natin, kailangan kong paikutan. So nag knight c8 siya, king e4, knight e7, controlled lahat ng squares, kaso na-control man yung d5, nagkaroon ng butas naman sa c5, sa b5. So dito naman dadaan si Magnus ngayon. Papuntang b5, papunta doon, kakainin yung mga pawn sa queen side. So ng king d4. At dito, na-foresee na ni Erdogmus, papasukin siya dito sa gilid. No, take note, pagka nag a6 kasi dyan, pwedeng atakihin lang yan. Tapos pagka a5, papasukin na naman siya nung king. So ang ginawa niya, counterplay na, f5. Kaso pagka g5, capture, king d6. Ayan, so nag bishop b7, knight g6, king c4, knight f8, bishop c8, knight e6. And dito take note lang po, hindi pwedeng kainin dito. Pag kinain, mananalo pa yung black, no? Kasi pag ganon, saktong-sakto ho ang sugswang, merong a6. Kung sino pong titira, siya yung matatalo kasi pag galaw ng king, kakapturein yung pawn. So balik po tayo. Kaya ginawa dito ni Magnus is g6. And ito na ang critical position. Dito na blunder si Erdogmus ng king e7. So after 50 moves, lumabas ang unang blunder. Talo po kagad. And ito ay hindi na pinakawalan ni Magnus Carlsen. So dapat f4 para mas mabilis po yung counterplay. At makikita nyo, kukulangin ng isang move si Erdogmus mamaya. So king e7, pag king b5, saka nag f4, king a6, f3, pagkakain, f2, makikita nyo merong bishop a6. Saktong-sakto. So kinulang ng isang tempo dahil doon sa pag-atras nung bishop, nung king. So pagka bishop a6 dyan, kakainin to, dire-diretso ang pass po ni Magnus. And yun po, makikita nyo yung lakas ng bishop sa endgame. Isang move lang, kontrolado na kagad yung queening square. So dito nag b5 si Erdogmus, pero yan po ay kinain lang. And pagka f2, hindi pala kinain, g7 muna. Sorry. Ayan, pagkakain, ab5, pagka f2, bishop h3, saktong-sakto na naman controlled yung queening square. So pagka knight e6, b6, knight d4, b7, pagka check, king a8, dito po resign si Erdogmus. Ayan, actually napakasakit po ng pagkatalo ni Erdogmus kasi kung makikita nyo po sa live stream, habang naglalaro, umiiyak na po siya, talaga malungkot na kasi nakikita niya na matatalo na siya. No, nakatikim siya ng endgame masterpiece ni Magnus Carlsen. So ayan po ang ating game of the day, and kung na-enjoy nyo po yung endgame na yan, please give this video a like and subscribe to our YouTube channel. See you again next video.